Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I've built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Magandang araw sa inyo lahat. Welcome to Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Ito pong podcast na to, we talk about anything under the sun. Kahit anong topic pwede po rito. Importante, meron tayong audience takeaway. After you listen to this podcast, dapat mas masaya kayo, mas na-inspire kayo, mas kumanda ang araw nyo. So far, we've been on air for about, maybe about we're on our 4th month already. So bago lang tong podcast na to, but ever since we started, you've always put us on top of the charts and we are so thankful. Maraming salamat sa pakikinig po ninyo at panonood po ninyo sa amin. We are inspired to be even better. As a matter of fact, this year po, 2025, we were voted or we were put as one of the top new podcasts of the year. At maraming salamat. Thank you po. Ang guest natin ngayong araw na to, ito po ayan, umubo pa. Hindi pa kita ini-introduce. Sorry, umubo ka na. umubo lang. Oh. Pero itong guest natin ngayong araw na to, kaibigan ko po ito. I'm very close to him. Actually, dito sa industriya, ang pinasukan ko, he's one of my closest friends. I've been working with him. Nakatrabaho ko to ilang taon na. At ngayon ay araw-araw kong kasama sa show ko sa GMA7. Isa sa pinaka-talented na comedian sa Pilipinas, masasabi ko. Ito pong taong ito, dati po nagsimula sa PBB, about more than 20 years ago, almost 20 years ago. Hindi po siya nanalo ron, pero sumikat naman. Di ba? Parang masakit yun. Pero may bawi naman. One of the funniest comedians I know, my colleague, my co-host in TikTok Lock, and my dear friend, the handsome, Jason Yan. Minsa. Thank you, Kuya Kim. Kahit Dinagdag ko yung traffic. the handsome, ha? Oo naman. Pero yung hindi nanalo, pero sumikat naman. Pero Jason, ha? Karamihan po ng mga hindi na nanalo sa PBB, yan ang sumisikat. Oo. Marami sa mga nanalo, hindi Mela, sumikat. si Mela na may nanalo. Oh. Sino pa bang mga... Gerald Anderson, di siya nanalo pero sikat pa rin. Sumikat. Ikaw, Sa Melby. sa batch mo, sino yung batch ko. nanalo doon? Si Commander Nene? Nene. Well, si Commander Nene kasi ano yun nagbago ng landas. Masaya na siya sa pagiging militar niya, tsaka pagiging nanay niya. Negosyante. At saka hindi lang, at saka fitness Oo. influencer. Hanggang ngayon, parang May mga muscle, di ba? 30% lang yata yung fats niya. Mataas yung 30%, Brad. Ano pala? 2%? 2%. Sobrang baba naman. Mga 20%. Yan. Pero ang point ko dito, Jason, despite the fact na first runner-up ka, di ba? Doon sa PBB mo, ikaw naman, may ano ka naman, may haba ang iyong career. Kumbaga, it's so hard to get into showbiz, but it's even harder. Mas mahirap to stay in showbiz. And you've stayed. Ilang taon ka na ba? Halos 20 taon na. Dahil 2005 kami nagsimula. Dalawang taon na. 20 years. Nauna lang ako sa'yo ng isang taon eh. Okay. 2004 when I started. Pero naalala ko, on my first year in showbiz, pag yung napanood ko yung PBB mo, talagang tuwan-tuwa ako sa inyo noon. Saan doon? Yung nasa swimming pool kayo ni Francine. Ayoko na yun. Nagalit sa akin si Kuya doon. Ayoko. Pero naalala ko yung PBB kasi noon, Jason eh. Oh. Ano yun eh, natural na natural? Sa amin noon, na ano talaga. Kasi kami na nag-uusap kami na Francine, ako, si Rico. Ang layunin talaga namin doon, yung aim talaga namin doon, yung pera. Yung premyo, paano namin Ako nga noon, sabi ko sa nanay ko tsaka sa asawa ko, manalo lang ako dito ng 1 million. Ako bibili ng 2 jeep. Sabi ko, mamamasada na lang 1 ako. million sa first place. No? Sa first place. Magkano napanalo naman nun? Sa akin noon na Kuya Kim, ako yung nakakuha ng 200,000. 200,000. Oh, 200,000. 20 years ago, yung 200,000 parang mga 1 million na rin yan eh. Parang ganun, 800, parang ganun. Medyo malaking bagay na rin. Tapos, nung pa naman na Kuya Kim, ping-pong pa naman kami nung kami mag-asawa kasi minsan, dun, 1 linggo sa nanay ko, 1 linggo naman sa biyanan ko, 1 linggo sa nanay ko. Wala pa kayong tirahan? Wala pa kami tirahan nun. Uy, pero congrats ha. Nagpatayo ka ng bahay ngayon. Ang ganda-ganda ng bahay mo ron sa Batangas. Ito pa naman, mga 5 hektarya lang naman yun.
Pero yung bahay mo, masasabi mo talaga pinag-ipunan mo Ay, yan. pinag-ipunan ko naman. Hindi ka naman kontraktor. Hindi naman. Hindi ka naman politiko. Bakit tipidin ko pa yun kung ako pa ng kontrata ng sarili kong bahay? Diba? O, diba? Pinaghirapan. Pinaghirapan po, pinaghirapan. So, Jason, bakit ka tumagal sa industriya? Sa tingin mo? Sa akin, malibit kasi nagiging barkada ko rin yung naging blessing sa akin yung mga naging barkada ko. For example, sina Angge, sina Prati, sina Mamang. Angge, meaning si Angelica Si Angelica Panganiban, Panganiban. si Prati, Kumbaga, John Prats. marami ka sa kanila matututunan eh. Yung Kung paano paano pag-iipon, paano tumagal. Kasi sila matatagal na talaga. Sabi ko, ganun pala. Sila kasi pag nakita mo talaga, wala sa kanilang masamang tinapay. Lahat binabati. Kahit makeup artist, si Chakuring, di ba yung makeup artist natin? Talagang... Chakuring, masarap ang ano nun, mga mangga. Oo. Minsan nagtayo ako sa mangga niyan. Bakit? Kasi yung bagoong, ang dami ko ang sarap ng bagoong ni Chakuring. Kung ano naman. Di ba, nagbebenta yan ng mga singkamas, Oo. saka mangga. Yung singkamas niya, parang hinugasan lang yata sa ano, o hindi yata nahugasan. Tapos yung bagoong, ang sarap. Pero ang paglasa ko ng bagong niya, parang alam ko may ano na, kumaga, Alam ko na eh. nailapag na sa ano yun. alam ko, sabi ko may sayad na tong bagong na to eh. Kinain mo ba Tinuloy rin? ko, halos ma-ospital ako, kami ni Bong. Oo. Pero yun nga, sinasabi ko. Anyway, Chakuring, Chakuring. back to you. Kumbaga, niyayakap nila. Sabi ko, Oo. kumbaga pag sa iba, di ba, may makeup artist, yung kumbaga, minsan mo lang naman makasama to. Bakit minamahal nila? Kumbaga, ganun sila mag-treasure ng ano. Kumbaga, yung attitude nila, hindi lamang as a artista, kumbaga, talagang dinadala nila na kapwa na tao din. Kumbaga, yun yung sabi ko, ay, kaya pala tumatagal sila, ganun yung ano nila. So masasabi Pakikisama, mo pakikisama. na ang dahilan para tumagal ang isang tao sa showbiz dahil may pakikisama sa bababang tao. Oo, kuya. Paano kung walang talent pero may pakikisama? Ang talent naman pwedeng i-develop eh. Pero yung pagkatao naman, nasa sa iyo kung paano mo i-develop yun. Tama si ano? Hindi na. Quiet lang. Okay. Tingin mo hindi tatagal yun? Hindi, tumagal din naman eh. Sino ba? Ano po yun eh. Ano ba? Sorry. Kung talaga. Jason. So tumagal ka dahil sa attitude. Attitude naman, attitude. Tapos, alam ko kasi si Lord kasi may binibigay na timing sa'yo yan eh. Kunyari, hindi maibigay sa'yo. Pero sabi ni Lord sa'yo, sasabi sa akin, hindi mo na ngayon pero bibigay ka rin. Yun, tapos binibigay niya, nagugulat na lang ako. Sabi ko, salamat po, Panginoon. Yan. Yung talent mo naman, Jason, masasabi ko na talagang unang-una magaling ka. Pangalawa, Salamat, Kuya Kim. I know for a fact na hanggang ngayon, kahit magaling ka na, wala kang tigil sa workshop. Ito, nagwo-workshop pa rin po. Bakit? Ba't hindi ba magaling ka na? Ba't kailangan mag-workshop ka pa? Pag minsan kasi, yung nangangalawang ka, for example, di ba tayo ngayon malimit, hosting, minsan, pag-alaga minsan kailangan mo pa rin, yung emotion kasi minsan nagkakaroon ng lumot yun, kailangan tinatanggal-tanggal mo rin yun. May ganun. Oo, may ganun po, Kuya Kim. Kunyari, pag nag-teleserye ka, mamaya magiging monotonous na naman yung boses ko. Saan ba tayo pupunta? Bakit pag Kasi nasanay ka dun sa karakter. nasanay mo sa teleserye. ng hosting, kaya kailangan yung pag-arte mo, kailangan i-workshop mo pa rin. Kumbaga sa teleserye, kailangan mas flexible ang Opo, emotions mo. Sa hosting kasi isa lang tayo eh. Opo. Oo nga. Magandang Yung punto energy, yan. minsan naman, ang problema ko lang, nung nagkaroon ako ng, yung parang depression, hindi ko alam, na nakuha ko pala doon. Minsan nagbabanana ako, nagte-teleserye, banana teleserye. Hindi na alam ng emosyon ko kung ano yung ikinakarga. Minsan masaya ka, pero minsan naman, di ba pag minsan may pinagdadaanan ako, kailangan ko maging masaya, hayaan ko. So ang nangyari, nabulag ka sa sarili mong emosyon. Ayun, may ganun. Dapat kasi ina-acknowledge natin ang sarili nating Opo, emotions. kuya. Hindi mo na-encourage na acknowledge yung tunay mong emosyon dahil sa pag-arte mo, na-depress ka. Nangyari po yun. Kailan Way nangyari back, yan, 2016 yata. Na-diagnose ba yung depression mo? Yan, na-diagnose yun. Tapos, sinabi ko sa asawa ko, nakikita niya kasi pag minsan, hindi na ako lumalabas, Kuya Kim. Nasa bahay lang ako, pag gusto kong kumain ng tanghalian, papakyat ko nila yung pagkain. Talagang ayaw ko. Yun nga, nagsasuffer yung family ko. Ang depressed kasi gusto mo mag-isa ka eh. Mag-isa lang. Nasa Gusto ko lang, kwarto ka lang. nanonood ako ng TV, pero hindi mo pumapasok sa utak ko eh. Yung labas lang, yung parang nakaganong ka lang. Ganun eh. Ano ang pakiramdam nung depressed ka? Hindi mo kailangan i-share sa akin, Jason. Pero kung... Okay lang naman. Nung depressed ako, konting ano lang. Kunyari, for example, nataon din na noon merong Mina Salanta, hindi ko alam kung Yolanda yun. Nakapanood ako ng clips, umagulol ako. Umiyak ka. Tapos sabi ng asawa, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Yung pala, naepektuhan lang ako ng gano'n.
Na-trigger ka. Nag-trigger ako, tapos yun, nagpa-diagnose ako, tinext ko yung isa kong kaibigan na doktor. Sabi niya, sige, lumapit ka, magpaano ka. Yun, tinerapy naman ako, tapos Anong binigyan ako klaseng ng depression? Anong klaseng mental illness daw meron ka? Depression? depression tsaka anxiety, Anxiety, Kuya Kim. Kaya pag minsan, meron time na, for example, meron akong nag-gig ako, kunyari, yung pag nagtitituboy, minsan, bubulong sa isip ko, hindi mo kaya yan. Tama na yan. Hindi ka makakapagpasaya ng tao. May mga ganun, yung utak mo, lakas pero kailangan labanan mo talaga Tapos, yun, nagpe-pray lang talaga ako. Tapos, may mga, kung alam nyo po yung mga G12, for example, yung Christian, at sa Destiny Church, yun, nakatulong sa akin ng malaki yun. Meron kaming group, minsan Saturday, Thursday, yun. Iba pa rin pag lumalapit ka sa Panginoon talaga. Sabi nga nila, maaring ang pagiging Kristiyano, ang pagdadasal, maaring hindi mapigilan ang depression mo, ngunit magiging resilient ka, mas magiging matibay ka doon sa depression. Depressed ka pa rin, pero matibay ka dahil may pinananaligan ka may pinanindigan ka di ba? Naggamot ka rin sa depression mo? Naggamot po ako, nag-oral po ako. Meron ako pang umaga, meron ako pang gabi nun. Nang hindi alam ng karamihan, kaya akala nila pag tumatawa lang ako. Kasi mahirap lang sa aming mga komedyante, nakakapagpasaya kami ng ibang tao. Minsan naman hindi namin alam kung sino makakapagpasaya sa amin. Naghahanap ako ng iba, pero yung pala, sabi ng Panginoon, nasa tabi mo lang, anak mo, asawa mo. Huwag ka na maghanap ng, for example, yung mga bagay-bagay na gusto mong, hindi yun maging kontento ka lang. Panginoon, yan. Umaga, gabi, yan. Kausapin mo lang siya. Saya. Kailan mo na-discover ang Panginoon? Matagal na. Kasi dati pa lang yung lolo ko kasi laging nagbabasa ng mga Bible. Kasi yung Bible kasi, sabi ng mga sabi ko, ba't alam mo, sina Enoch, ba't mo kilala sina Enoch, sina Hoseas? Yun yung mga hindi kilala mga propeta Yeah. Mga maliliit na pangalan sa Nababasa ko Biblia. yun, tapos pamula tapos nung way back nung nagkaroon ako ng depression, yun, lumapit ako sa Panginoon talaga nun. Tapos yun, nakilala ko yung Destiny Church nun. So, born again Christian ka ngayon? Apo naman. On a scale of 1 to 10, gaano kataas ang relationship mo kay Lord Jesus ngayon? 8 po. 8. Maganda yun. Kasi hindi naman palaging 10 yan Ang Panginoon sa atin, 10 palagi yan. Pero tayo sa Panginoon, minsan 1, minsan 8, minsan 7, pero 10 siya palagi. Yung maganda sa Lord, kay Lord di ba? Galing. Alam mo, actually, alam ko naman po na born again si Jason kasi po, dun sa TikTok it's a daily show dito sa GMA7. Madalas kakwentuhan ko at kashare ko to si Jason. Nakakatawang tao ito pero napakalalim po nito And I know that his relationship with the Lord is really, really deep. Napakalalim. Sa ibang topic naman tayo. Ilan na ang anak mo, Jason? Kamusta ang relationship mo sa misis mo? 5 na yung anak ko. 5? Oo. Wow. Nakakatawa kasi nung 4 lang to. Tapos nung 12 years old yung anak kong isa, yung bunso na, sabi ko, mahal, 10 taon na lang ako magtatrabaho at ako'y pahinga na. Sabi ko, pabanjing-banjing na, fishing na lang, kuya golf na lang. Tapos tinuruan ko, kuya Kim, medyo mataba yung asawa ko. Sabi Hindi ko, naman mataba. voluptuous. Voluptuous. Alam ko naman yan ang mga type mo sa babae. Voluptuous. Tapos ganyan, kuya Kim, pinag-boxing ko. Tapos pinag-gym ko. Mga 2 months, nabuntis. Kasi siguro yung taba, sumagabal, na nagkaroon siya siguro naging active na ulit. Pagka-active at fit kasi mabilis mabuntis, yun. naging very fertile Tapos nagalit sa akin, sabi ko, ba't ka nagagalit? Tingnan mo, mahal. Positive na naman. Yung naging dalawa yung linya nung yun, nabuntis na naman siya. Tapos pamula nun, niligate na siya. Nakakatawa pa rito, Kuya Kim, nung nilaligate siya. Di ba pag nilaligate pala, hindi ko alam, Kuya Kim, 2 pala kayong pipirma doon. Sabi niya sa akin, pirmahan mo na to. Sabi ko, ano ba yan pipirmahan ko? Dali na, pirmahan mo na. Labor siya kasi isang araw. Sabi ko, ano ba yan? Pinakita ko, wala, bawal yan. Hayop ka, pirmahan. Biglang lumakas. Hayop ka, pirmahan mo na yan. Kasi masakit magpaligate Kaya nga. Kaya ang ginawa ko, kami kasi ni Mrs. na rin kami, hindi na kami pwede magkaanak Okay. Ang ginawa ko, nagpa-vasectomize ako. Sa vasectomy kasi, Jason, 30 minutes lang yung operasyon. Maliit lang yung ugat na puputulin Sa ligation, parang parang cesarean. Okay. Mabigat na operation. Yan. Kaya yung pagka-anak niya ng bunso namin, Kuya Kim, yung pang-5 ko,
diretso like na siya. Kasi 38 na siya nun eh. Ang problema lang Kuya Kim, pag medyo 38 na pala, tumataas yung BP niya, yung heartbeat ng bata, medyo bumabagal. Pag ganun pala, delikado na rin pala. Sugar niya, bumababa o tumataas parang gano'n. Habang lumalapit sa 14. Pag ganun totoo Kuya yan. Kim. Kaya siguro nga sabi ko, sige, paligid na lang din. Jason, ang ganda ng buhay mo ngayon. Kasi alam ko naman na very successful ka, nakaipon ka, ang career mo upwards pa rin, nakakatuwa. Pero ano ang pinakamatinding pinagdaanan mo sa buhay mo? Pinakamatindi na pinagdaanan ko Kuya Kim, nung nagsisimula kami mag-asawa, syempre, Saudi ako, kung anong trabaho, yun, malayo ako sa pamilya ko noon, tapos laundry ako noon. OFW ka? sa Saudi? OFW, laundry ako noon Kuya Kim. Anong taon to, Jason? 2000, way back 2000. Okay. Tapos, buti na lamang, naroon din yung tatay ko, kumbaga siya yung umaano rin sa akin. Laundry? Ano ang trabaho mo sa Sa laundry, sa- naglalaba ako Kuya Kim. Ang labahan namin doon, yung para mga pang-industrial, Laundromat? Oo. yung pang malalaki talaga, tapos may boiler room Mm. para pag nagda-dry clean ka, nagpa-plancha ka, yung plancha namin yung malalaki talaga. Mm. Kasi ang mga damit Kuya Kim na mga Arabo, parang tube. Tube ang tawag doon. Tapos gutra siya naman yung nasa ulo. Mm. Yun na yung mga serwal, may mga serwal sila. Yung pinaka-brief nila, tsaka boxer brief, yun yung serwal. Mm. Sa Lawal? Doon din galing ang salita Oo, sa Lawal? sa lawal. Sa kanila naman, serwal. Sarwal. Mm. Serwal. Kaya pamulaan no, natuto rin ako mag-Arabic na from 1 to 100, 1,000 yun. Kasi sa na-assign ako ng kasi di ba palapat nakita ko ng amo ko na machika ako yung tapos palataw yung Mapiyar ka, tsaka masaya kang kasama. tapos ginawa ko sa cashier. Tapos Kuya Kim, for example, doon na nasa Saudi ako, wala pa nung internet Kuya Kim. Tawag ka lang, tatawag ako Kuya Kim doon pag kinsenas o katapusan kasi may sweldo ka na, doon ka lang pwede tumawag. Ang hirap doon kasi walang sinihan, wala pwede paglibangan kasi nga Muslim country. Na minsan hindi namin panapakita yung pinsan ko, sabi ko, umiyak ako kagabi. Ako din nung isang araw eh. Doon Kuya Kim, kasi pag lalaki ka, hindi mo papakita na umiiyak ka sa kwarto nyo eh. Oo. Kaya pag minsan sa banyo ko umiiyak Kuya Kim. Kasi namimiss ko yung anak ko. Isa pa lang ng anak ko na dun. Tapos sabi ko nga, sana maging matagumpay. Pero hindi ako naging matagumpay doon kasi nga umalis na rin ako doon. Kasi nga yung isa kong supervisor na Masri, may kinuhang pera sa amin binibintang. Kasi namatay na siya, sa amin ipapasa. Hindi ako pumayag. Itong supervisor mo, Arabo? Hindi. Egyptian po. Egyptian. Masri ang tawag namin. Egyptian. Mastery or master? Yeah. Oo. Egyptian. So, nakumutang siya, tapos sa inyo kinarga. Sabi ni Kakaga, hindi man ako pumayag. Tapos ang ginawa, pinauwi na lang ako. Oo. Tapos, Ilang taong ka nag-OFW, Jason? 2 taon Kuya Sa Kim. 2 years na yun, nakaipon ka o hindi? Hindi ako nakaipon Kuya Kim. Hindi rin ako nakaipon kasi nga mababa yung nakuha kong kasi ang ano na ko lang doon Kuya Kim is parang 8,000 or 10,000 pesos. Ganun lang? Ganun lang. Tapos nag-aaral pa yung misis ko. Pinatuloy ko yung pag-aaral niya kasi siya ako hindi na ako naman vocational lang. Siya naman nag-aaral siya ng business management sa Batangas na po. 8,000 a month? Yeah, 8,000 naman. Tapos nasa ibang bansa ka pa? Sa ibang bansa pa ako noon. Hindi ka nga tatagal talaga. Hindi, sabi ko Pagkatapos mo naging OFW, ano naman nangyari? Balik ako ng catering, nagwe-waiter ulit ako, tapos nag-escorting, tapos nag-days hotel naman ako, Kuya Kim. Doon naman, T-boy. Nagtitimpla ka ng tsa, tsaka ng kape. T-boy, tsa. T-boy. Tapos may nagpe-present sa marketing nila, sa sales. Tapos ako yung Tapos naging sales marketing din ako, naging sales din ako. Representative kasi nga, pag punong-puno na yung ako ang chumichika sa alam niyo po ba, ito pong kondong, ito pong hotel to. Ay, napakaganda po, meron po tayo yung Mga sales pitch. Tapos nilalagyan mo ng comedy. Naging for sales sure. din ako noon. Oh, galing ha? Tapos yung naging sales. Tapos after nun, Kuya Kim, nanonood ako sa bahay namin, nakita ko, gusto mo bang manalo ng 1 milyon? Gusto mo bang tumira sa bahay ni Kuya? Yun na. Ito na, PBB1. Tinawagan ko ni 2005, PBB. okay. Tinawagan mo, tapos ano nangyari? Nag-audition ka? Nag-audition ako Kuya Kim doon. Ang haba ng pila nun. Hindi, sa telepono muna. Actually, yung season 1, wala pang pila nun. Hindi pa nila alam eh. Wala. Ngayon kasi isang bloke ng pila nun eh. Ngayon, Kuya Kim, nung sa amin, Kuya Kim, mahaba pa rin pila. Ako nga, Kuya Kim, ay 400, tanda ko pa 436.
pumila ako ng alas 7, alam mo Kuya Kim kung anong oras ako natawag? Alas 3 ng hapon. Okay. Ganong katagal. Nung una Kuya Kim, tumawag ako. Sa Batangas muna kasi tatawag ko muna sa telepono kasi ano pa nila yan parang interviewin din sabi ko. If you filter. Filter sabi ko. Jason, taga saan ka? Sabi ko sa Batangas po, ganyan. Ay tawa sa punto ko Kuya Kim. Sabi ko, ako gay tanggap na. Sabi ko, ako gay tanggap na. Kung ako hindi tanggap, sabihin nyo lamang. Aba, alay, huwag joke sa'yo ng oras ko. sabi sa akin, hindi, naman, at sabi sa akin, hindi, ito, tatawagan ko ulit na, naku, yung mga ganyan-ganyan, sabi ko, hindi ako tanggap pag ganyan. Aba, after 2 months, Kuya, tumawag ulit. Tapos pinapunta na ako doon. Wala pang video test yan. Wala pa lang. muna. Telepono muna. Tapos nung January, October yun, o November, Kuya Kim. Tapos January, February, pinabalik kami doon. Tapos yun na yung yun yung audition na yung appearance na Kuya Kim. Ang nakakatuwa pa nito Kuya Kim, sumama pa misis ko at gusto makakita ng artista. Ang nakita niya artista, isa. Sino? Michael De Mesa. Pero si Mike naman, ano naman yun? No? Quality. Nakita niya, sabi, buti kayo nakita mo. Ang sikat na sikat nun Kuya Kim, si Kuya Willie noon. Oo naman. Siya sikat na sikat noon. Wawawi. Wawawi. Sabi ko, gusto ko makakita si iba yung mga dinadaanan namin kasi tinatago kami. Tapos kami, di ko alam kung ALJ yun Kuya Kim. Doon kami dinala. Tapos, wala naman dumadaang artista. Sabi ko, wala naman dumadaang artista. Sa ELJ, mga executive. Yeah, Kuya Kim. Tapos wala pa nung cellphone na may camera. Text lang naman talaga eh. Tapos nung bumaba na ako, sabi sa akin asawa ko, anong palagay mo na? Hindi ko rin alam, tinanong lang ako ng tinanong tungkol sa buhay ko, sabi kong ganyan. Tapos yung nagtanong naman sa akin, tawa din ng tawa sa akin, siguro sa punto ko, hindi ko alam kung bakit tawa na sila ng tawa. Tapos sabi sa akin, babalik daw ulit. Sabi ko, ako yung diretsuhin na. Kung ako'y tanggap. Kung hindi. Kasi sabi ko may apply din kasi ako sa Saudi. Nag-apply din ako. Sayang oras mo. Sayang. Sinasabay ko minsan, Kuya Kim, kunya. Pag luluwas ako ng EBS, kasi sasabay ko na kunyari sa Malate. Doon yung apply nun Mag-apply din sana ako doon. Tapos, hindi ko makakalimutan, Kuya Kim, yung si Von, naging kumpare ko na ngayon. Sabi ko kay Von, Bon, ako yung nakakadalawang balik na sa inyo Sabi ko, parang ako hindi matatanggap. Ako'y tanggapin nyo. Kasi sayang yung pamasahe ko Kuya, ako'y natuwa dahil binigyan ako ng 200. Binigyan ka? Pamasahe ko daw. Sabi, Jason, tanggapin mo to. Si Von is one of the producers. Na segment producer. Sabi niya sa akin, Jason, aray pamasahe. Sabi ko, hindi ka man ako nangingi. Sabi ko ganyan. Dahil talaga ako hindi nangingi Kuya. Nahiya ako. Sabi niya sa akin. Hindi, tanggapin mo to. Yan ay pamasahe mo susunod. Dahil ako'y naniniwala sa'yo. Tinandaan ko yung Kuya Kim. Galing. Pamula na nung pag lumabas ako na PB, yun, lagi ko na siyang kasama. Pag wala kaming time, pag wala kaming trabaho, nagiinom kami doon sa Kamuning, sa bahay. Tapos ngayon, mayaman na sa akin ngayon. Mas mayaman pa sa akin ngayon. Kasi nga, yung asawa niya, Rick's Skin, yung mga tindahan ng mga direct selling na mga siya naman meron din siya mga Zivo na papaputi. Ganun. Mayaman na rin, mabait. Kasi galing. alam ko, Christian din siya. Kaya pinagpala din Kita mo, matulungin kaya na-bless. Na-bless Tinulungan din siya. Lalo siyang na-bless din ngayon. Okay. So, pagkatapos ng PBB, inakala mo ba na magiging ganyan kakasikat? Hindi, Kuya Kim ako naman, in-enjoy ko lang nung una. Teka muna, balik tayo sa PBB. So, nakapasok ka na. Opo, Kuya Kim. Doon sa loob, kamusta naman ang mga initial experience mo doon? Hindi mo kasi, wala pa ako sinasabi, natatawa ka na. Hindi ko pa sinasabi yung nangyari sa swimming pool. Pero, ano ang experience mo nung nandun ka? Nasa PBB, noong una, na-intimidated talaga ako, Kuya Kim. Kasi, unang pag nagsalita niya yung say, JB, Inglesero. Si Say, Uma, Inglesero. Si Chicks, Inglesero. Chicks Alcala. Chicks Alcala. Tsaka si Sam Milby. Sam Milby, mga 1 month o 2 months siya bago pumasok. Actually, pinasok yan. Ginulat kayo niyan Pagpasok ni Sam Milby, napugian lahat ng tao. Ang pinaka-napugian dyan, si Say. Diba? Nagkaroon ng impact sa puso niya, di ba? Tapos nai-intimidate ako nung una. Kaya lagi kong kadikit dyan, si Franzen. Tapos si Franzen lagi yung kadikit ko dyan. Kasi nga pag, tuwan-tuwa ako nun, sabi namin pag tutulog na, Franzen, ang daming yung Coco Crunch ngayon. Yung mga cereal. Sponsor yun. Yung mga cereal. Wala mo sa bahay ng cereal. Ang ginawa namin, bago kami matulog Kuya Kim, tinatakas namin yung cereal. Dinadala namin sa kwarto. Kasi sa kwarto Kuya Kim, pag sinabi ni Big Brother, housemates,
wala nang lalabas ang kwarto. Kasi pag pinapasok ka na Kuya Kim, hindi ka na pwede lumabas. Kasi nga, siguro nag-aayos yung mga art dep. Kaya ang ginagawa ni President, may mga cup noodles doon, dadalhin na namin. Lalagyan na namin ng may tubig. Yung cereal, lalagyan na namin ng gatas. Bawal yun. Dadalhin na namin sa loob. Hindi, pwede naman. Pero di ka na pwedeng lumabas. Di doon, abang kinakain namin, tuwan-tuwa kami, kukwentuhan kami, sabi ko nga sa kanya. Sabi ko, buti na nakapasok tayo dito. Biruin mo na, titikman na natin yung mga ganitong mga pagkain. Tapos, minsan, Kuya Kim, yung jug, yung pantalon tsaka damit, Sponsor din yun. Ang ginagawa namin, pag nominated kami, kinukuha namin yung mga stock doon, nilalagay namin sa maleta namin. Para pag uwi nyo, may kasama. Para pag uwi namin, may damit kami. Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Ganun ka kahirap nun, Jason? Hindi naman ayos naman, may pera naman si mother. Kasi minsan ayaw ko naman humingi din sa mother ko nahiya din naman ako. Pero talagang ako nagtatrabaho, si Mrs. nagtatrabaho, magkano lang din naman minimum. Tapos wala pa kaming bahay. Kaya talagang gusto ko talaga, manalo talaga nun. Noong nanalo ka na, first runner-up, kasi Commander Nene ang grand champion, grand win, big winner. Pangalawa ka, di ba? Ano feeling mo? Feeling ko masaya na nagugulat pa nga ako, Kuya Kim. Tapos, sabi ko sa mother ko, uwi na kami. Yung pala, may kontrata pa akong gagawin kasi nga pagkatapos may marami pang nag-aasa pa kami, meron pang isang parang series na gagawin. Isa sa mga premyo mo nun, may kontrata ka kagad sa Opo. Star Magic, no? Opo. Okay. So, nagsimula ka, trabaho ka agad? Trabaho po agad after nun. Natuwa naman ako kasi nga, kumbaga, naging proud yung anak ko, naging proud yung... naging artista ka na? Opo, naging artista po. Pero talagang ayaw ko talaga mag-artista kasi nga, nagme-memorize eh. Sa school nga, hindi ako nag-aaral eh. Sabi ko ganyan. Sabi ng nanay, nakadalawang asap ako. Yung sasayaw, ayaw ko talaga na nagsasayaw. Si 18 nga Kuya Kim, hindi ko pinapasukan eh. Tsaka yung mga, yung aralin sa mga school, 3 taon nga ako sa 4th year eh. Hindi ako pumapasok talaga. Sabi na, ikaw nahayop ka. Ikaw ayusin mo yan. Sa ating pamilya, walang artista, ikaw lamang. Sabi ko sa nanay ko, di kayo, kung gusto nyo mag-artista, sinabunutan ako. Napaka-pilosopo mo. Kaya pala medyo napanot ka ngayon, Jason. Niloko Wait, pero kumapal na buhok mo. kumapal. Kung ano man yung in-endorse mo na para sa buhok mo, tumatalab. Ay, salamat. Oo, kumakapal ang buhok mo. O, balik tayo. Tapos. Tuwan-tuwa si mother ko, sabi niya, sige. Tapos pamula nun, in-enjoy ko na lamang din kasi nga, kumbaga, malaki naman din yung tutulong sa akin. For example, sa TF pa lamang. Kung tanda mo, Kuya Kim, ang unang kong sweldo na 3,333 pesos and 33 centavos. Sa ABS Tuwan-tuwa ganyan. na. Sa ABS ganyan. Oo, tuwan-tuwa na ako nun, Kuya Kim. Yun ang entry, pagkabago ka lang sa ABS, ang talent fee mo, 3333.33. Tapos medyo pag nakadalawang taon ka na, 5,555.55 Hanggang mga centavos. 999.99. Ganyan na. Tapos natuwa naman ako. Sabi ko, ganda. Kasi nga, ang sinusweldo ko lang noon, Kuya Kim, para mga 170, 150 per day. Ito, 3,333 per day na. Kasi taping mo na eh. Natuwa na ako kasi nga, sabi ko, makakaipon ako dito. Tapos, nang nag-teleserye ako, Kuya Kim, sumasabay muna ako sa mga, yung mga ban lang service. Tapos sabi ko nga, tayong kayo invest sa kotse. Kotse. Sa kotse kami hindi muna kami nagbahay, Kuya Kim, magkotse muna kasi nga kailangan pag sa taping. Ayun, nag-aaral ako ng magmaneho. Nung una nababahuan ako sa aircon. Hindi man ako sanay sumasakay ng kotse. Nakakahilo pag di ka sanay sa aircon. Yeah, Kuya Kim. Tapos, Lalo na pag nilagay mo ng shaldan. Makahihilo ka talaga nun. Yung shaldan na yun, di ba? Oo. O kaya yung pine tree. Yun. Yung nakasabit na pine tree. Huwag mo lalagyan nun. Nakakahilo. Tapos, may regrets lang ako, Kuya Kim, kasi nga nung 2005 yung nangyari, namatay naman ng father ko ng 2004. Sabi ko nga, yung tatay ko kasi mahal na mahal ko yun. Sabi ko nga sa tatay ko nun, mahilig din mag-big bike yun. May big bike siya na pinadala sa Saudi. Inassemble niya pa sa Pilipinas. Tapos sabi ko nga,
Sabi ko, sayang, nagkataon na namatay yung tatay ko. Dapat pala, buhay pa siya kahit papaano. Kahit man lang isang taon, na-experience ko sa kanya yun, nakapag-travel man lang kami. Hindi niya nakita nung naging Hindi artista niya ka. nakita yung na naging artista ako. Sabi ko nga, ito yung pagkakataon, makabawi din ako sa kanya. Sabi ko, sayang naman. Pero, alam ko naman na masaya siya para sa akin. Pagkatapos ng PBB, ano susunod na break mo na malaki? Yung Kuya Boy. Nagana muna ako ng mga teleserye mo natapos Banana Sunday. Nagustuhan nung nag-guest lang ako sa Banana Sunday. Split. Oo. Tapos yun, Tito Boy na kami. Sa Banana Split kasi si Direk Bobot ang Si Direk Bobot director na. nun eh. Tapos, So, na-discover ka ni Direk Bobot. Ni Direk Bobo. Tapos nagdire-diretso. Tapos yung sinasabi ko nga sa inyo, Kuya Kim, na ginagaya ko ni Tito Boy. Ginagaya mo yan, ano lang yan. Hindi pa regular segment. yun Hindi eh. ba? Hindi pa. Pasulput-sulput lang Pasulput-sulput. eh. Tapos nagdire-diretso na. Tapos ngayon, hindi ko alam kung ano nararamdaman ng isang tao pag ginagaya siya ng isang ibang tao. Sabi ko, kung ako gagayahin ng ibang tao, minsan may inis din ako. Sabi ko, ba't ako ginagaya nito? Kaya siguro, kaya pag minsan nakakasulubong ko si Tito Boy, pumapasok ako sa studio ng Showtime. Oo. Tapos siya lalampas na. Iniiwasan mo. Iniiwasan ko si mo. Tito Boy. Sabi ni Dambo. Oh, ba't ka narito? Guess ka ba natin? Hindi, tatago lang ako dito. Pero minsan nakita ka ni Boy eh. Naalala ko na, nakaharap ako noon eh. Sabi ni Boy sa'yo, ni Tito Boy ngayon, ni Boy, sabi niya, ikaw, ang laki-laki ng kinikita mo dahil sa akin. Oo, di ka laki-laki dito. Di mo na ako nililibre. Sabi ko, ay, nasa bangko na po eh. Naalala ko yung mga early years ng Banana Sunday. Ikaw ang kay Boy, si Prati naman sa akin. Aba, yan. Diba, Ginaganon ni Prati yung kanya. Nilalagyan ng tape yung mata, sinisingkit. Magaling yan. Anong yung kanya? Kuya... Hindi, matang lawin, di ba? Basta, patanglawin spoof. Ayaw, matang. Mga ano yan, mga Ang kanya mukhang lawin. mukhang lawin. Kasi nakaganon siya. Mukhang lawin. Ay, nako. And then, naalala ko nun, nung ikaw ay, nung ginagawa mo si Boy Abunda, ang ganda ng ginagawa mo dyan, kasi interview yan eh. But I remember, ginesta ko dyan, and then, yun ang unang beses na nakatrabaho kita. Okay. Tapos sabi ko, ang galing nitong Jason na to, kasi ang galing mo magtanong. Nakita ko meron ka mga set questions eh. Pero ang galing mo mag-adlib, may mga follow-up questions ka. Sabi ko, itong taong to, wala sa itsura, pero matalino to. Yung naman, medyo, alis na ako. Pero hindi alam ng marami kasi yung Jason eh. Akala kasi nilang comedian para maging nakakatawa, kailangan mababaw. Kailangan malalim. Kailangan nag-iisip ka rin. Nakikinig. Kailangan nakikinig ka rin. Nakikinig at marunong kang bumato na walang takot, di ba? Ganyan ka eh. At the same time, karamihan ng mga comedian na kilala ko, malalim mahugot. Tama. may mga... May ganun talaga. May mga maraming mga masakit na karanasan. Apo. Kaya minsan nilalabas na lang namin na gusto namin, hindi kami makapanakit, makapagpasaya na lang. Yun na lang yung balik namin. Parang ganun eh. Minsan kasi tulad ngayon, nangyayari sa social media, maraming, hindi lahat ito, sabi ko sa iyo, hindi naman lahat ng sa social media. Ako minsan, puro comedy yung ginagawa ko. Pero hindi lahat magugustuhan. Kaya meron pa rin doon may mga epal, may mga ano. Hindi ko alam bakit galit na galit sila na. Oo. May ano pa pala yan? Ba't ano pa yan? Di ba nakakatawa? May mga ganun. Minsan masakit din na... Akala nila hindi tayo nasasaktan eh. Oo. Masakit. Ay, laos na yan. Ba't buti narito pa sa TikTok yan? Buti narito pa sa Instagram? Di mo nakakatawa? May ganun. Meron pa naghahamon na, tumatanggap kaya ng uppercut to? Yung mga ganun pa. Oo, yung mga ganun pa. oo. Sabi ko nga, So pag nakakaramdam ka ng mga basher na ganyan, anong reaksyon mo? Anong ginagawa mo? Nung una, pinapatulan ko kasi, alam mo naman ako, laking kanto rin ako, Kuya Kim eh. Pero nitong nakilala ko naman yung Panginoon, tsaka syempre, yung misis ko rin, sabi niya misis ko sa akin. Unang-una naman talaga, misis mo talaga, yung family mo talaga yung pagsasabi. Kahit yung mga anak ko, sinasaway din ako dati noon. Minsan naman, ang ginagawa ko, sige, ang ginagawa ko, yung ano na lang, hindi ko na pinapansin, nilalike ko na lang din. Sabi ko naman, kung magbibigay pa ako ng panahon sa mga to, ako lang yung ako lang yung, magpapait yung, sasama lang yung mood ko, tsaka yung araw ko. Sabi ko, hindi na lang. Sa tingin mo, ano ang sikreto mo sa comedy? Bakit natatawa sa yung tao? Hindi ako nagpapatawa eh. Hindi talaga ako nagpapatawa. Hindi ka nagpapatawa, pero natatawa sa yung tao. Ewan ko nga. Seryoso naman ako. Kahit pag umarte ako ng yung, for example, Kuya, may mga teleserye, nanonood yung asa ko.
nakakatawa ka rito. Huy, sabi ko drama yan. Ano nakakatawa dyan? Hindi, nakakatawa. Sabi ko, yan talaga Kuya Kim eh. Ang paano naman tayo ko kasi sa comedy kasi kailangan talaga parang ikaw din, pag minsan, di ba, bumabato ko, Kuya Kim, tapos may ginagawa ka. Hindi ka naman nagpapatawa nun Hindi, ako lang yun eh. ikaw lang yun eh. Pero natatawa sila, no? Maging natural ka lang, pilitin mo, wag magpatawa. Kasi, ang nakakatawa naman, hindi talaga nagpapatawa. Gano'n naman talaga ang comedy. Sa bagay, pag nagpapatawa ka, medyo, pilit, no? Halata eh. Kaya nang gaganon ka pa. Oo. Medyo, Suma slapstick. Oo. Suma slapstick. Hindi ka nga slapstick eh. Oo. Actually, ang comedy mo, Jason, experience ko sa'yo, marami ka mga hugot na hindi mo kalain, hindi ko alam saan nanggagaling. Minsan kasi meron comedy obvious eh. Yung ang ibabato mo yung nakakatawa talaga. Ikaw minsan meron kang mga binabato, uy, saan ako ni Jason yun? Galing yun ah. May ganun ka eh. Pinag-iisipan ko muna. Tapos, pinipili ko lang din yung mga words mo na Kuya Kim. Baka mamaya makapanakit din ako eh. Ayoko naman. Dapat maingat tayo. Maingat tayo. Kaya pag minsan din, sa mukha ko na lang din. For example, kaya pala numinipis ang buhok mo. Di na ako babato nun. Mukha na lang. Yung kahit, yun na lang. Sobra eh. Oo. Pwede namang, kasi bumitaw ka na. Parang ganun eh. Parang ganun, Kuya. Kaya natutuwa rin ako na may mga lumalabas sa mga TikTok. Nagpapasalamat din ako sa mga komedyante ng TikTok tsaka ng Facebook. Kumbaga, malaking tulong din sa atin yung Kuya Kim. Kumbaga, nakakapagbigay din sila ng saya sa atin eh. Kumbaga, pag ganun, uy, nakakatawa tong taong ito eh. No? Encouragement. Oo. Pag minsan, sabi ko, galing din ito. Okay. Sa mga comedian na wala na, mga pumanaw na, sino ang pinakamagaling sa kanila lahat? Magbigay ka ng dalawa. Tito Dolphy tsaka Chiquito. Chiquito. Bakit si Chiquito? Chiquito kasi pag nagsasalita siya, hindi siya tumitingin sa mata ng kausap niya. Pero ano siya, yung pag gumagalaw na, ang galing niya. Na Pilipino yung itsura niya. Tapos, yung slapstick na minsan, pag, for example, may sasagipin siya sa ilog, hanggang tuhod lang, dadive siya. Tapos makikita mo yung pag gumagalaw. Di ba nakakatawa? Kinakwenta ko pa na siya Kuya Kim, pero pag in-imagine mo, nakakatawa. Ganon si Chiquito. Alam mo si Chiquito, hinangaan ko yan eh. Dahil ano yan eh. Idol ko yan sa pagmumotor. Ay, oo, lagi nagmumotor Hagad din yan eh. Dating hagad. Okay. Tapos nung bata ako, nakwento ko na to sa isang podcast din eh. Doon ako nakatira sa San Andres Bukid eh. Si Chiquito naman nakatira sa San Antonio Village, doon sa boundary ng Makati at Maynila. Dumadaan sa amin yan. Ang motor niyan, BMW, vintage, R50. Pag dumadaan yan, sabi ko, wow, Chiquito. Isa sa mga dahilan kaya ginusto ko maging artista rin eh. Okay. Yung pag nakikita ko dumadaan, gusto ko maging ganyan. Yan. Ako yan. Gusto ko Chiquito tsaka Tito Dolphy. Yan. Si Dolphy, bakit? Tito Dolphy kasi, pag nagpatawa siya, may puso. Totoo yan. Oo, meron siyang comedy tapos may drama. Pansinin mo siya lagi. Ang nanay kong tatay, Black Magic. Omeng Satanas siya. Oo. Naalala mo yun? Omeng Satanas. Hindi ko pa napapanood Ano yun. siya? Black Magic yung napanood. Anghel siya tsaka demonyo. Hindi pa. Oo, pero magaling. Yung ang nanay kong tatay, naiyak ako Ay, dyan. nanay kong tatay, yun. Ano siya? Sa beauty parlor? Tapos siya yung... Yun ang dream ko na... Ninyo Mulak. Dream ko na na gawing pelikula tapos gusto kong gawin. O kaya... Nanay kong tatay. Ang ganda nun. Jeter. Nanalo ng FAMAS. Oo, Nanay kong tatay. Sila ni Ninyo Mulak. Si Ninyo, best child actor. Si Dolphy, best actor. Ganyan mga gusto ko. Ang nanay kong tatay, ganda nun. Pwede mo magpatawa na may puso eh. Galing eh. Panag-drama din, galing din eh. Tito Dolphy, yan ang galing. Sa mga artistang buhay, sino naman ang dalawang pinakahinangaan mo? Patatawa ka. Na buhay. Buhay. Nahinangaan ko. Buhay Buhay. Nagagalingan ako talaga. Nagagaling ka. So tayo... O local o hindi local, kahit na abroad, para safe ka. Ben Stiller, Will Ferrell. Ay, masyadong safe. Local na lang. Local aman, Gerald Dapoles. Gerald Dapoles. Gerald Dapoles. Bakit si Gerald? Gerald Dapoles kasi matalinong magpatawa. Tapos, Matalino. wala siyang gusto ko yung mga niya, bisa di ba gumagrap siya ng ngong. Hindi niya isipin kung may magbaba siya kanya. Pero ginagawa niya, as trabaho niya, tapos may paliwanag siya na ginagawa ko. Kasi karakter ko naman to. Hindi ko naman binababa yung level ng may mga kapansanan. Hindi ko naman inaapi. Oo, ganun. Matalino siya sa pagpapatawa. Tapos, hindi rin OA. Tapos, natatawa din talaga ako. Kahit kausap ko pa lamang Empoy. Pero balik tayo kay Gerald, bago ka mag-employ. Ano yan, isa sa pinakamalapit kong kaibigan si Gerald. At saka workout ko palagi yan eh. Nung first time ko siya narinig na kumanta ng seryoso.
Kasi nung namatay si Eman, kumanta yan nung unang Galing araw. kumanta yan, Kuya Kim. Nakakalimutan ko kung gaano siya kagaling. Kasi tawan-tawa ko sa kanya palagi So, ang tingin ko sa kanya, gym buddy, at saka running mate, at saka comedy. Ba't nakakatawa? Nung kumanta sila ni Kim, ang level pang Broadway. Oo, iba Si yun. Kim talagang parang Dea Salonga. At si Gerald, second voice, matindi. Naiyak ako, sabi ko, Gerald, nakalimutan ko kung gaano kagaling. Magaling siya. Oo, kasi comedy ang tingin ko sa kanya but he's such a good singer. At si Kim din, ganyan. Si Kim Molina. Malapit na sila ikasal next month. At pupunta tayo dyan, of course. Sige. Okay. Si Empoy. Bakit si Empoy? Si Empoy naman, si Empoy kasi kahit one word lang, na magsalita lang siya. Ang galing na talagang hindi naman nagpapatawa si Empoy. Yun ang gusto ko kay Empoy. Tapos, Natural na nakakatawa si Oo, Empoy. nakakatawa si Empoy Si talaga. Empoy, natural na special child. Nakakatawa siya talaga. Yun na siya Minsan, Hindi mo nagpapatawa yun Tsaka minsan siya, pag kunyari, kami, may press con. May press con kami lahat magaganda ng damit. Siya naman yung parang bibili lamang sa 7-Eleven. Oo. Sabi namin, meron bang press con? May ganun lang siya, yung pagtingin Kaya lang minsan 5 hours late. Yun ang problema ron. Anak na Sabi niya, tipaklo. pero naka-collar lang. May collar lang talaga na polo. Oo, May collar. oo. Sabi ko, parang pupunta ka lamang ng BGC Oh. Pero si Empoy, ilang beses na ako napaiyak niyan. Yung pelikula nila ni Alex De Rossi. Ay, yung kay Paulo Contis. Yung Yung tsaka Alessandro Rose. Di ba pa yun? Ay, iba pa Pero yun, sorry. Yung kita-kita, nakakaiyak din yun. Ay, nakakayak yun. Ang galing ni Empoy doon. Ang galing na yun po. Basta yung interaction nila ni Alex De Rossi, ay nakakaiyak. So, sobrang naiyak ako dyan, tinawagan ko si Alex pagkatapos 2 beses ko tinawagan si Alex. 2 beses ako pinaiyak niyan Yung kay isa- Paulo pa. Yung kay Paulo Contis, yung nandun sila sa Norway. Sa Hindi, nasa bahay. Tapos yung may kalbo Sa na si Baguio. Tapos kalbo-kalbo na si si Alex. Kasi nga, tinawagan siya ni Joey Marquez. May bisita ka. Oo. Ayun, yun Kasi nakakayak hindi niya yun. alam na may cancer pala. Kasi si Alex noon, lagi nakakalimutan palagi yung daming makalimutin. So sobrang makakalimutin, na turn off na si Paulo Contis, inisplitan niya. Oo. Nandun sila sa Europe. Tapos, split na sila, matagal na. Binisita niya yung bahay ni Alex sa Baguio. Labas ngayon si Joey Marquez. Siya ang tatay ni Alex De Rossi. Ni Alessandro De Rossi. Buti nadalo ka. Tinuring kitang anak Na-miss ka ni Alex. Alam mo ba, magmula nung nagkasakit yan, ikaw palagi nasa isip. Hindi niya alam na may sakit. Yung pala may brain cancer, Oo. mamamatay na, anak ng tipa. Tapos ano sabi ni Paulo Contis doon? Ano ba sabi niya? Yung naiyak ka, yung parang naiyak ka. Hindi, basta naiyak ako doon. Ang ganda ng pelikulang yun. Hindi ko na Ang ganda, maalala. diba? Ano ba title nun? O sa mga listener po natin, kung naalala niyo po yung Opo. title nito. Napanood ko sa aeroplano yan. Iyak ako ng iyak. Grabe. Ako naiyak din. Tulong uhog ron. Minessage ko pa sa group sa komedyante kasi naroon Oo. si Paulo Contis. Sabi ko, grabe ka, hayop ka, pinaiyak mo ako rito. Galing. Sabi niya, thank you bro. Gumanon pa siya. Galing ni Paulo Contis. Basta si Alex din magaling. Basta yung mga kaibigan natin magagaling. Talaga, Magaling proud tayo talaga. dyan Pero Jason, na-share mo na yung pinakamagagaling na important pumanaw na actor, na comedian at saka yung mga buhay pa. Sino naman sa tingin mo hindi magaling? Ako. Pwera Hindi- ka. Ako hindi Pwera ako. ka. Pwera. Dapat iba. Na hindi magaling na... Hindi magaling na comedian. Comedian. Oh. May nagko-comedian ba na hindi magaling? Oh. Pwedeng bulong ko na lang. Si gines ko dito si Red Oliero Sinabi niya, Brad, sino ang pinaka hindi magaling? Si Jokoy daw. Si Jokoy, pinaliwanag niya kung bakit. Okay. Wala pa naman akong Ba't ayaw mo sabihin? Takot ka ba ba? Ano? ayoko. Hindi mo kailangan sabihin. Hindi mo kailangan sabihin. Okay. What inspires you? Ano ang nagpapatakbo sa iyo at lalo kang pagaling na pagaling sa ngayon, Jason? Yung family ko, yung syempre yung mga anak ko. Syempre, yung anak ko kasi lagi niyang tinitingnan yung mga TikTok ko rin. Pag minsan pinapakita ng nanay ng mother niya yung trabaho ko. Nakikita ko sa TikTok la, kumbaga gusto ko makita ng anak ko na kumbaga iba-iba yung ginagawa ko na pagpapasaya sa ibang tao, comedy Tapos minsan na-inspire din ako, Kuya Kim, pag yung ibang artista natin, kumbaga na Netflix, kumbaga kaya ko din yun. Kailangan, kumbaga aralin ko rin. Ganun
Kaya, yun lang. Tapos, yung craft ko talaga, Kuya Kim, hindi ako tumitigil kasi everyday is a learning day. I know that. Yan. Alam ko yan. Madalas ang workshop mo kahit na hindi naman kailangan sa tingin ng iba. Ano ang tingin mo kay Jason gayon sa 15 years from now? 15 years from now, siguro pagpatapos na yung mga anak niya. Tapos, fishing na lang. Tapos, siguro, yun, at ano pa rin, katrabaho pa rin. Papasaya pa rin ng tao. Hindi ka magre-retire. Hindi pa rin. Sabi Sarap mo, eh. napakalapit mo sa tatay mo, di ba? Mahal na mahal mo daddy mo talaga. Hindi nakita ng airpat mo na sumikat ka ng ganyan. Eto, binigyan ka ng pagkakataon ni Lord. Humarap sa'yo ang daddy mo. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ay, ito. Sa daddy ko, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng binigay niyo sa akin. At alam ko kahit nung bata pa ako, matigas ang ulo ko. Tapos laging hindi niyo ako pagmamalaki kasi hindi ako nakatapos. Pero ngayon po, sana ako narito lang sana kayo. Sana nakapagmotor tayo, kasama ko kayo at may bigay ko yung gusto nyo. At nakakapagbakasyon tayo kasi minsan di tayo nakapag-travel sa ibang bansa para may sama ko rin kayo dahil gusto ko kayo yakapin at halikan ulit. Daddy, maraming salamat at I love you po. Kay Lord Jesus, anong gusto mo sabihin? Lord Jesus, wag mo na po ngayon. After 35 years. Hindi, ako nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil lagi niyo akong ginugulat, Panginoon. At kahit alam ko minsan nagigipit ako at minsan nauubusan ako ng lakas, andyan kayo at nagbibigay sa akin ng lakas. At maraming po salamat sa lahat po ng taong binibigay niyo sa akin. At nagiging inspirasyon ko at tumutulong po at nagmamahal po sa akin. Maraming po salamat at mahal na mahal ko po kayo, Panginoong Yesus. Mwah! Napakaraming mga taong gustong maging Jason Gaines sa mga bata. Anong payo mo sa kanila? Huwag na kayo sumunod sa akin. Wag. Kasi isa na lang. Isa lang dapat. Isa lang. Hindi. Gusto sumikat. Gusto rin. mag-showbiz. Sa mga gusto rin maging Jason Gaines, unang-una, bago kayo makapagpasaya ng ibang tao, pasayahin nyo muna yung pamilya nyo. Di ba naikwenta ko sa iyo, Kuya Kim, nung Minsan, umayak ako sa iyo na umiyak sabi ko sa iyo, bakit yung anak ko kasi yung anak ko, medyo isang tanong, isang sagot lang. Sabi ko, minsan di ko siya napapatawa. Sabi ko, paano yun? Sabi ko, yung ibang tao napapasaya ko, pero yung anak ko hindi ka napapasaya. Sabi ko ganun. Sabi niya, di ba sabi mo sa akin, may mga ganun may mga ganun bagay, hindi natin sakalaw, hindi na natin control. Kaya ang ginawa ko, yun, kinausap ko lang siya na kinausap din. Ngayon naman okay na kami. Okay naman ang relationship. Okay naman po. Kahit, alam mo, tanggap ko na ganun siya. Kumbaga, tayong mga magulang kasi kailangan natin na puntahan din natin o pasukin din natin yung mundo nila para maabot din natin sila. Tapos, kailangan talaga communication po talaga, Kuya Kim. Ano gusto mo sabihin sa kanya ngayon kung nakikinig siya sa'yo? Anak, alam ko naman na madalas hindi man tayo nag-uusap. Pero alam mo, na ayaw kitang kulitin kasi makulit talaga si Papa mo. Mahal na mahal kita. At I love you so much. Jason, parang naiiyak ka. Ang paborito nating Mars. Kami, Prats! Bakit ako pinaiyak? At sinasaya ko ngayon. Alam mo, naging meme na nga si Camille Prats, nakakatawa no? Pero alam niyo, nandun ka nun yung ginawa niyong yun, sumaya ako nun, bro. Effective yun. Hindi, nagbuluksa ako nun Nung binabasa ko ngayon, di ba tayo magko-commercial? Hindi, sabi ni Kuya Kim kasi gusto naman ni Kuya Kim maging masaya lang tayo. Wala siya dito Tapos sabi ko, wala naman si Kuya Kim dito. Nasa lamay siya Tapos pag at ito po, para po sa malamal po natin si Kim. Camille Prats! Di ba na nag-commercial? Pero nakakatawa naman. Lahat na lang si Camille na lang ngayon. Effective, di ba? So okay yun. Jason, alam mo, ubos na oras natin, 45 minutes. Okay. Pero Jason, lead the prayer, alam ko na. Napakaraming mga nakikinig sa atin ngayon ang na-inspire sa'yo o may pinagdadaanan man sa buhay o depressed man o kung ano man.
Can you pray? Okay po. Panginoon, maraming po salamat po, Panginoon. Alam po namin, Lord, na kayo lang po yung aming kinakapitan, Panginoon. Kami po may mga ibang tao po, Lord, na may mga pinagdadaanan po, depression, anxiety, Lord. Yes, Hindi naniniwala sa kanilang sarili. Minsan po ay isipan po nila ay kumakalaban sa kanila. Hipuin niyo po sila, Panginoon. I-lead niyo po sila, Panginoon. Alam ko po, Lord, na kayo po makakatulong sa kanila. Alam ko po, Lord, na kayo lang po makakapitan po nila. Alam ko po, Lord, na hindi po sila pababayaan. Dahil, Lord, kahit nga po, ibon po hindi niyo po pinababayaan magutom, Panginoon. Lord, sa araw po na to, lalo po kami lumalim sa inyo, Panginoon. Lumalim din po, Lord, yung mga hindi po nakakakilala sa inyo at makilala po kayo, Lord. Hipuin niyo po kanilang puso, ang kanilang pong damdamin, Panginoon. Lagi niyo po silang bantayan at alagaan po, Panginoon, Lord. At manatili po na sa inyo pong tabi. At liwanag niyo po ang lagi pong gagabay po sa kanila, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, O Lord. Jason, maraming salamat. Apo, maraming Isang salamat. malaking karangalan na makasama kita. Thank you rin, Kuya Kim. Siyempre naman po. Dapat nga talaga, matagal ako naririto. Oo. Kaso Ano ba lang nangyari gawa ni Herlin. Andito na ako. Ini-start ko na yung motor eh. Tapos tumawag, sabi, Jason, huwag ka muna pupunta kasi si Herlin andito na. Nakakuya Kim Hindi outfit naman, din eh. ganito nangyari doon, Jason. Ganito nangyari. Naalala niyo po, nag-guest si Herlin dito mga few months, mga 2 months ago. Canceled yun eh. Sinabi ko na kay Herlin canceled eh. Kasi hindi raw siya pwede. Papunta ka na rito. Ikaw ang guest ko eh. Motor na. Biglang tumawag. Papunta na ako dyan. Sabi nung staff ko, si Herlin nandito na. Nakita ko, sabi ko, hindi, canceled yan eh. Kasi si Jason naman dapat. Pagdating dito, Jason, naka-soberong Kuya Kim. Naka-leather. Naka-boots. Pinagandaan talaga niya. Hindi ko mapapauwi. Kawawa naman. Ikaw na pinauwi ko. Salamat ha. Talagang pinipili mo. Ako yung pinauwi mo. Naka-Kuya Kim. Kawawa naman eh. Kawawa naman eh. Hindi. Kung ako pala, nakakuya Kim outfit din. Hindi mo rin ako pauwiin. No? Dalawa kayo. Pero thank you, Kuya Kim. Maraming salamat. Jason, thank you. Thank you. Isang malaking karangalan at nandito ko ngayon. Thank you very much. And I'll see you next week. May taping pa tayo. naman, TikTok Kuya Live, Kim. eh. Sige Yeah. Yan na naman po, isang episode na naman ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Kung kayo po ay natuwa dito sa podcast na to, may 5 star po dyan sa taas. Pindutin niyo po yung pan-5. At kung nakikinig kayo but you're not following yet, please press the follow button and we'll do our best to give you the best that we can. Sana po natuwa kayo, na-inspire kayo, naaliw kayo. Until next week, magkita-kita po ulit tayo. Ito po si Kuya Kim. I love you all. God bless. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.